Hello, hallelujah, hallelujah. Muli isang magandang umaga. This is Pastor Al ng Shepherd Staff, no? Sa ating bagong podcast, no? Bakit kaya? Pag-usapan natin mga kapatid, bakit nga ba inaalaw ng Diyos yung mga pagsubok? Why does God allow trials in our life? Alam nyo, maraming mga pagsubok sa buhay, no? Minsan hindi maunawaan talaga ng tao. Minsan hindi natin maintindihan kung bakit nagaganap o bakit nangyayari ito yung mga bagay na to. Bakit minsan sinasabi natin malapit naman ako sa Diyos, naglilingkod naman ako, mabait na tao naman ako, mabuting tao naman ako. No. Alam niyo mga kapatid, sa buhay natin, everyday we have experiences talaga yung mga trials. Tsaka yung mga difficulties, of course. Yung mga disappointments, no? And we allow sufferings ng Diyos, inaalaw sa atin because dahil ginagamit ito ng Diyos syempre sa ating mga pagsubok para lalo tayong tumibay, para lalo tayong tumatag. No, sabi nga sa 1 Peter na ang ginto ay pinadadaan sa apoy para malaman kung ito ay tunay na ginto. Para malaman yung kanyang real genuineness, no? Sabi niya, ganoon din ang tao, dinadaan ng tao sa pamamagitan ng pagsubok para malaman kung ito ay tapat. And if God loves us, why does God allow it? No? Alam nyo, hindi sinasayang ng Diyos yung ating mga pain. No? Hindi ito nawawala ng kabuluhan. Pero ginagamit ng Diyos yung ating mga pain to shape us, no, to our character. Of course, to strengthen our faith and to draw us closer to God. Kung titignan natin mga minamahal ko kapatid, sabi nga yung trial, tinetest ng Lord yung our strength, no? Tinetest yung trial test, yung strengthen our faith. Kaya malinaw nga din na mababasa natin sa scripture, di ba, sa James chapter 1 na 2-3, yung testing of faith nagpo-produce talaga ng perseverance sa atin. Katulad ng isang ginto, sabi ko nga kanina, kailangan idaan sa apoy. Ganon din yung our faith, no? Magiging matibay ito sa pamamagitan ng mga testing. Yung kasing pananampalataya na hindi sinubok, hindi mag-fully matured. So, kailangan subukin tayo para maging matatag. Bigyan ko na lang kayo ng example, mga kapatid, na yung muscle, para mag-grow, no? Mag-grow yung muscle pag humaharap ito sa resistance. Ako, katulad ni Pastor Al, I'm going to gym. Yung muscle, naunawa ako, nag-grow siya pagka meron siyang pain. Ayun yung nagbubuhat ka, tapos may resistance, dun napupunit yung muscle mo, dun nagbi-build up ng bagong pain. So, katulad din yung ating pananampalataya, nag-grow ito sa pamamagitan ng mga challenges. So may question ako mga kapatid. Bakit kaya sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya? Siyempre, simple lang naman ang sagot. Sagutin ko na. Hindi dahil hindi niya alam yung pananampalataya natin, but God wants us to strengthen and to be mature. No? Pwede ba mag-grow, pangalawang tanong, pwede ba mag-grow yung faith ng walang challenges? No? Hindi. Usually, growth comes through difficulties that teaches us dependence on God. Yun lang po mga kapatid. Ito po ang ating Shepherd Staff Podcast. Muli po si Pastor Al ng Shepherd Staff. God bless you all.